Magandang araw uli mga kaluto. So, ngayong araw ay nagpapalambot naman ako ng limpo para sa lechon kawali na tinatoppings ko sa pansit, bihon, yan mga kaluto. At saka kasama na rin dito yung pang lechon kawali ko. So ito mga kaluto, mga 6 na kilo lang yan, 2 piraso. Yan. So ang pamamaraan ko naman nito mga kaluto ay mahina lang yung apoy para hindi siya mabilis lumambot, mababad siya ng husto sa lasa para ma-absorb yung loob ng limpo mga kaluto. Yan yung pamamaraan ko. Kasi kung pakukuluin ko siya ng pakukuluin, mabilis siyang lumambot pero hindi ma-absorb yung nilagay kong pampalasa. So simple lang mga kaluto yung nilagay ko dyan. Salt, paminta, sibuyas, patis, yan, laurel, yan mga kaluto. So ayan, makikita nyo yung sibuyas, paminta. So yan mga kaluto, tatakpan ko muna siya para ano yung lasa niya pumasok sa karne. So ito namang kabila mga kaluto, ito naman yung pork ribs. Yan mga kaluto, pork ribs naman siya ang nalalampot ko dyan. Yan. So ito naman ay ginagamit ko to sa mga pork sinigang, nilaga, yan mga kaluto. Bali ano to, special cut kung tawagin ito, ribs. Yan. So ngayon halos naubos yung mga stocks ko ngayon. So kaya sinasabay-sabay ko ng palambutin siya. Yan mga kaluto. Ito naman mga ano to, siguro 9 na kilo na ribs. Yan. Ito yung napakabilis maubos na tinda ko, yung pork ribs. Kasi napaka ganda nito, walang gaanong taba mga kaluto. So yan. Ito yung araw-araw na routine ko dito. Simula nung huminto ako sa pagsakay ng barko mga kaluto. Yan. So mamaya, susunod kong isasalang dyan yung beef stick naman, pang beef stick ko, 8 kilo rin to mga kaluto. So balikan ko na lang kayo mga kaluto. So ayan na mga kaluto, malambot na yung pork spare ribs ko na pinalambot. So papalamigin ko pa siya para i-portion ko na siya, ibalot ko na siya per order. Yan mga kaluto. So ito ang isa sa pinaka fast moving sa aking mga tinda. Pork ribs nilaga at saka pork ribs sinigang mga kaluto. Yan. So ito naman yung limpo. Yan, yung pinakuluan ko kanina. Yan. So nilagyan ko siya ng kaunting asin sa may balat niya. Yan, asin yan mga kaluto. Yan. Para mas lalong maging crispy yung balat niya. Sa Chinese restaurant, nung nagkatrabaho pa ako sa Chinese restaurant, itong balat na to mga kaluto, nilalagyan niya ng food coloring, kulay orange o kaya yung aswiti, nilalagyan yan para mas maganda tingnan. Pero sa akin ganyan na lang para natural lang yung kulay niya. Ngayon ang gagawin ko dyan mga kaluto, para mas lalong crispy at lumabas yung mga taba niya, tinutusok-tusok ko siya. Tinutusok-tusok ko siya. Tapos para mas pumasok din yung nilagay kong asin sa balat. Yan. Ganyan lang mga kaluto ang pamamaraan ko. So itong anong ito,
pamamaraan na to mga kaluto. Yan. Natutunan ko to sa nakasama kong Macau. Yan. Kasi yung mga Chinese o yung mga Macau, talagang silang magagaling sa pagkain. Yan. Tapos ito namang kabila mga kaluto. Yan. Pwede naman gamitin nyo yung barbecue stick o kaya yung tinidor lang. Okay na rin kasi parang ano lang naman yan, pumasok yung lasa, yung asin, maging lumabas yung pinakataba niya. Yan, mabawasan. Yan. Yan mga kaluto, ganyan lang yung gagawin natin. Yan. So ngayon, okay na yan. So ayan na yung pagkatapos ko siyang lagyan ng asin sa ibabaw, tapos palabasin ko yung taba niya sa balat, ihahang ko pa siya dyan mga kaluto. Ibibitin ko siya ng mga siguro 6 na oras para mawala talaga yung taba niya saka yung tubig niya sa loob. So yan lang mga kaluto. Sana nakadagdag sa kaalaman nyo yung share ko sa inyo. Yan. May apply nyo kung kayo ay isang araw magluto ng lechon kawali. Yan po ay 100% crispy ang balat mga kaluto. So maraming salamat po sa inyo sa walang sawang suporta sa akin at sa aking channel. God bless po.